tinatawag na inner conflict. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alright? Ability to resist Satan's temptation. Of course, we can resist the devil. The Bible says, we need to submit. Therefore, unto God, resist the devil, and the devil will flee from us. Kung tayo mag-resist sa yawa, kung hindi ka magsubitan sa Diyos. Of course, right? Wala sing gahong, wala sing encouragement and strength kung hindi natin itugan sa Diyos ang atong mga kaugalingon. It's hard to resist the devil. Making no provision for the flesh. In other words, kung mga kaluyahon ta, dapat tinguhan ta na hindi ta mag-ipo sa pamahagi na madagdag ta sa kaluyahon ta. Alright? Sili ko siya nagligan, kung ang atong kaluyahon may mga barkada natin, huwag ka nang sumama sa grupo. Simple as that. Alright? Power to do what you want, not the freedom from to do whatever you want. As what I have said last Sunday, we have our freedom. Okay? Pwede natin gawin kung ano gusto natin gawin. But again, our freedom is limited. Ang dapat natin gawin kung ano yung sinasabi ng Bible. Alright? Then also, we discussed about ability to love others with the love of God. We need to extend the love of God sa mga tao. Slowly lang, slowly lang. Hindi magdalagan. Freedom to look down and look away when faced with immoral temptation. Alright? We need to learn how to manage our eyes. Alright? Halungan ta, paano ating pinatulog para hindi ka matagdag sa kasalanan. We need to identify immoral traps of the devil. That's why we need wisdom from God. We need to be more sensitive about the traps and snares of the devil. Okay? Hindi lahat ng bagay na oportunidad ay ang Diyos ang nagbibigay. Hindi. Also, the devil can give you opportunities for you na magpalayo sa Diyos. So, we need the wisdom of God. We need spiritual discernment. Okay? Ano ibig sabihin ng spiritual discernment? Always ask, pag ginawa ko ba itong bagay na to, it can please God? It can glorify God? Alright? That's always the question. Sa lahat ng gagawin natin, makahimayan man ni sa Diyos o hindi. Okay? Next. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. That's the prayer of King David. When King David fell into temptation. And this is the great war. Alright, we are now in the spiritual battle. Whether you like it or not, dito tayo sa stage na to. Walang kapahuwayan kakaboy, actually. But the Bible says, greater is in you that he is in the world. Amen? At sabi ng Bible, mga kapatid, God gave us power to overcome this world. So in other words, we have an assurance na tayo mananalo sa laban. Pero ang problema minsan na nanalo, ang ununta. Why? Because you allowed the flesh na manalo. That's why. Correct? Kaya kung titingnan natin, sabi ng Bible, then I say this, then walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Ang pinaka-importante sa lahat is this. We need to walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. In other words, for us, hindi ta madagdag sa kasalanan, hindi kita mahulog sa kalautan, sa mga traps at yawa, siling sa Bible, we need to walk in the Spirit. Because if you walk in the Spirit, there is power of God, there is guidance of God, there is direction of God, and I believe mga inigumpa, if you are Spirit-filled life, alright, mentally, spiritual, tagipasuko mo, spiritual ka, of course, ang gagawin mo, spiritual na bagay. Pero ang problema, we fulfill the lust of the flesh, it is because of what? We did not walk in the Spirit. That's the problem. That's why kung titingnan natin, this word lust actually has the power in our flesh. Alright? But the
much powerful. Amen? Kaya kung titignan mo, bakit nananalo ang flesh sa spirit? It is because you allow the flesh to control yourself. Kaya sinasabi ng Bible, we need to meditate the Word of God day and night. Early in the morning, we need to meditate the Word of God for us to be filled by the what? By the Word of God. Okay? Ako na ginasiling nga silipin, Haring David, ang iyang kalipay ara sa pagmamalandong pulong sa Diyos. Every morning, see to it that you always open your Bible and let the Word of God consume your mind, consume your heart, and consume your whole being. Kasi ang problema, pag bugtaw ta, ano na consume sa atin? Problema. Tata, ano nagko-consume sa atin pag bugtaw sa matata? Balayran. Ako na, aga pa lang, pasigit ka na. Amen? Aga pa lang, katring pugal ka na. Gaha, huwag kang magani ka pasalamat sa Ginoo, nag-focus ka na sa problema. Correct? That's why sinig sa Bible, we need to walk in the Spirit. We need to be guided by the Spirit. Because there's always power and strength every time we walk in the Spirit. As what the Lord said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen? That's why, if we walk in the Spirit, we cannot fulfill the lust of the flesh. How po? Amen. Amen? But if we fulfill the lust of the flesh, isa lang ibig sabihin niya, wala kang galakat sa Espiritu sa Diyos. Pag ikaw permigahin mo kalautan, kasalanan, di ka galakat nabi, alam galakat ka na sa Espiritu sa Diyos. Correct? At di ka galakat sa Espiritu sa unod. Unod di mo. Okay? So now, God desires the Spirit to control the soul and the soul to control the body. That is God's desire. Alright? Kaya sabi ng Bible, mga hinigugma, I think in Psalms 1 verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, his leaf shall not wither, but whatsoever he doeth shall prosper. Ano ibig sabihin doon? Ang tubig nag-saturate sa kahoy, kag ang kahoy nagdadala bunga sa tiyon sa giyating bunga. In other words, that water speaks about the Word of God. And let the Word of God saturate, alright, sa whole being ta. Kaya kung ang Word of God nag-saturate sa whole being ta, ako na kinasiling may bunga kita yan. Amen? Our testimony may impact. Ang atong walk with God may impact. Why? Because ang Word of God nag-saturate sa whole being natin. That's why let the Spirit of God control our soul. And let me remind you this morning, sino ba nagpo-control ngayon ng buhay nyo? Totoo lang ha? Sometimes ang nagpo-control sa buhay natin, problema. Kaya kita nyo mga mukha nyo, hugin pa ka mo, tigultit na ka mo. Correct? Sometimes ang problema nagdadrive sa atin, kaya kita mo, wala kang kalinaw, bakit? May problema nga yun eh. Correct? And sometimes ang nagdadrive sa atin, material na bagay. Amen. Hindi ka kontento, wala kang mga material na bagay. Kaya sa nagkakontrol sa ato, kaugot, kainit. Ang kunitsura mo ito, kapait. Correct? Kita ka mo sa tao, pag di ka ugot, pag di ka tumot, ang unang mga tao, wala kalipay sa kabuhi. Aga pa, ng korisyon na mga nahuli nila. Amen? Sa pagkakontrol mo, sino ba nagkakontrol sa kabuhi ta? Is it God? The Holy Spirit? O ibang mga pwersa sa kalibutan ang nagkakontrol sa buhay mo? Ha? Kaya sinasabi ko sa inyo, sa malipot na itong mapagtinan sa kalibutan, let's enjoy life. Amen? And how can we experience real joy? I'm not talking fake joy. Or, ano nga yung pagsanang word? Another words of fake? Other words of fake? Hindi, fake. False.
Hindi. False Ano ang term lang ang Pilipino, mahilig magkopya lang? imitation. Yan, imitation. Yung joy na tinatawag, yung real joy, mga kapatid, hindi na mahatag sa kalibutan. Amen. Ang yawa katingwa nga iya imitate ang joy and peace through what? Pleasure. Correct? Kina-imitate sa yawa ang kalipay. Patay teliwat ang kalipay at kalinaw sa kalibutan is not real. The real joy is this and the real peace is this. Even though you don't have anything in this world, but if you have Christ in your heart, you have everything. Amen. Right? Yun ang totoo nga peace and joy. Kaya kung titignan natin, God's desire is that the Spirit control our soul. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit of God. Mga kapatid, iba yung filling and indwelling. When we accept the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit dwell in our heart. Alright? Pero ibang usapan ang filling of the Holy Spirit. Pag sinabi mong filling, you need to do something na ma-fill ka sa Holy Spirit. Amen? For example, kung gusto mo ang baso mo mabuta, anong gagawin mo? Pupunta ka sa gripo, buksan mo yung gripo para mabuta yung baso. Correct? Same thing in our Christian life. If you want to be filled with the Holy Spirit of God, you need to do something. You need to open your Bible, you need to open your heart, and let God fill your heart. Nagpalay. Amen? Eh kahit nandito ka sa simbahan, kung sinarado mo ang imo niya masunod lang, wala pulos. Ano ibig sabihin? Kahit ikaw may baso, nagkato ka sa gripo, nag-abri ka, pero ang baso may tatlo, tuyutin mapuno ka. Pusik lang ang baso, pusik lang yung tubig. Amen? But my point is this, every time na ikaw may ara desire, may ara loneliness, and cravings. Alright? Sa ginagawang pulong sa Diyos, you know what? Ano sabi ng Bible? Open your mouth wide and I will fill it. Amen? Ang problema tuon, isa makalilibog, andito ka sa church, pero magwa ka daw, wala kang kalipay ka. Ari ka man tuon, natali yung baso, kita kuha mong bakbak mo, para mapulo ka sa Diyos. Ang problema, kita kuhan mo. Kaya talaga tubig ng arapaw, walang blessing. Amen? Amen? Kaya hindi ka magpatik kung ang imo naging pusong preparado, ang imo naging pusong kananganan sa mga pulong sa Diyos, hindi ka magpatik, mapuli ka, hindi ka malipayo na. Amen. Kaya ang problema ang mga Kristiyano subok, ako yapon. Walang yapon tayo ng iliwat. Ha? Do you think there's something wrong with the Word of God? No. Walang problema pulong sa Diyos. Ang may problema, ikaw. Because of that, let the Holy Spirit of God fill your soul. Right? Kaya kung titignan natin, sabi ng Bible, and be filled with the Spirit. Dapat may desire ka. Kung tumakbo sa una, ang ahon ng desire ni Macy's magkaon sa sa 21st Street. Grabe nga lubot kagandong. Saan nakatilaw may tawa ay kung nabusog. Yan tinglaw kayo na magkaon. May mahal pa. Ang nagpanami lang niya ang mga na decoration. Why hindi ka pulos? Tapos na-desire naman pamiliwat. Quality. Uy! Real! Quality. Grabe nga doon magkakanto mo na mo ni Mrs. Balikpalit. Tapos sige na mo Balikpalit. Ay, nawala. Nakabili sa mura na. Ito kalaway naman. So kung ako ginahandog naman, buffet. Puro kaon ba? Sama sa may nagagana. Business end. Every Sunday may buffet 285. Grabe naman yung cravings. Kasi kailang sultan, tanak. Kasi hindi ko magkaon ko na, hindi ko magkaon mamahaw.
Alright? Kaya ako ni para lang akong tiyan magkaon dira na hindi ko maperdi. Alright? In other words, my preparation and my desire na kutaon ko tiyan ko sa kaon. Amen? At pag ginawa ko yun, pag ako nagalisin na ka-business kid, pihon ko na kalakat sa kabusog. Folks, listen. The same thing in our church. Every time you go to the church to worship God, do you have that kind of cravings? Do you have that desire of sa ginatawag longing na talagang magaling ka ng simbahan, puta-puta ka lang mo, ka-enjoy ka sa blessings ng Diyos? Alam niyo, pagka mo walang preparasyon magkato simbahan, ako na ginasiling tada, kasumpag lang ta sa hangin. Amen? What's the purpose why you're in the church? Right? If you don't prepare your heart, your soul, your mind, when you sit down there, I tell you what, ang imo lakat, ang imo yung utok kalagaw. Pero pag ikaw preparado, ay abot na lang. Aga pa lang excited ka na. Amen? Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang pagkanto simbahan, hindi lang magpungpong ang magkulit ka, ay i-enjoy mo magulit mo. Amen? Why? Ano sinasabi niya, habang may opportunity na pa, grab the opportunity to serve the Lord. Amen? Next. Ito gagawin natin, the filling of the Holy Spirit. Ano dapat natin gawin for us to be filled with the Holy Spirit? Don't forget that we have mind, the will, and emotion. This mind, ito yung tinatawag mga niluma, our soul. Alright? The soul, body, and spirit. Okay? So this mind speaks about our soul. Because our soul, ang muna may mind, ang tawagin na lang. Ano sila sa Bible, mga hindi kumpang? Ari sa tunga, dapat si Kristo sa kabuhitan. Alright? Kaya problema kayo sa mga hindi kumpang, ang ato niya utok, kahantong spiritual na butang. Pero ang atong udod, mga kalautan, ako na ginasilig pala, pag Monday to Saturday, ang puto, hindi naluwas. Pero kapag Domingo, perti kabalahan. Nung tumago pa yung kanta ni Pastor Pet, yung kanilang ginawa, yung dobling maskara. Plastic Christian, Plastic Christian, ang panawag sa iya, kay siya nagasugso sa duwa ka maskara. Yan lang, basta yun na yun, right? So ang punto is this, we have the inner conflict. Sila sa Romans chapter 7, sila ng Apostolis Pablo, ang mga butang na maayo, na gusto ko himuon, hindi ko mahimuon. Ang mga malaot na hindi ko gusto himuon, among akong mahimuon. Because it is given that still we live in this flesh, alright? And this flesh desires what? Ano ginahandog sa unod yung sugidan niyo po? Spiritual? Sugidin nyo lang. Sugid lang na. Kung pagastuhan dahil lang tabi, ha? Ambot lang kung anos mong simbahan. E na, namili ko baybayan. Namilagaw ko. O diba, kapag Monday to Saturday, kapri-kapri ka mo sobra, o sa pag-eskwela nyo, ang walang Sunday ang pahuway. Correct? Ang walang iba, galagaw-lagaw na lang. O. Ang walang pag-gustuhan ta ka lang, ang ato galawas, hindi ko nun ta, pag-gustuhan ta lang din, wala niyan to maglagad sa Diyos. Correct? Eh ako nga, kung pwede ko mag-absent si Bata, gawin ko eh. Kaya hindi pwede ako, pastor eh. Amen? The point is this flesh has no desire at all sa mga spiritual na bagay. Wala. Because inipunod ta, latom sa kalautan. Ang handog niya ni nightlife. Amen? Ang handog sa ato niya nga unod, disco. Ang handog sa
mo niya nga unod, bisyo. Sakto? Tama ba? Tanawa sa mga pakamanalawasan na ginahimo nyo, ha? Correct? Galing, sa kita na lumasta, in our heart, the Holy Spirit of God dwell in our heart. And the power of God, amo ang nagatrabaho sa kabuhitan. Amen? Amo na ang pulong sa Diyos, nagahatag direction sa aton, nagahatag power sa aton, nagahatag kusog sa aton, para ma-overcome ta ang flesh ka. Ako. That's why our number one enemy is what? Who is your number one enemy? Your flesh. Amen? Sino number one yung makaaway? Walang iba, sarili mo. Because every day, you have a battle to yourself. Siling niya Apostol Pablo, every good thing na ginagawa niya, evil is present. Kahit sumog, kapanibahon na sumog, gawali, kundi ka kung mo na kapapati, parang gawag ka trabaho. Ano ba pala kaysa di ka concentrate, may nagkasunod sa utong mo. Problema, correct, balero na naman buwas, kaya naman si Miko. Yeah. Mga bano na naman buwas. Tsaka, ay ka nagapungko, kamabati ka na. Pero kasi mag-insert ka ng yawa, kumaga sa pelikula, sa TV, may commercial lang. Ako na ginasiling ko sa inyo, ako na ginasiling ko rin miniship, na kung kamo magsimbati ang talagang gadget of kagakabataan nyo, himusun nyo. Ano itong klaseng himus? Pasipon-punon, ano? Kasi mga kapong-punon, wala na kapong-legend yun. Ang punta mo na eh. It is given, my friend. Alright? The point is, this flesh is our mortal enemy. Ito number one wanted, number one enemy natin. That's why sininga ng Bible, we need to walk in the Spirit of God so that we cannot fulfill the lust of the flesh. Tanawa nyo. Pag ikaw kapoy, alright, for example, kagabi, damo naman obra mo, subok ka lang kapahuway, ang utik sa diyawan, hindi na magsimba, pahuway, atay, ha? Nga, mapatay ikaw, hindi ka kasimbahaw. Alright? Unahan niya, ngayon, may talang pusungge. Pero kung ikaw gawok sa Spirit sa Diyos, hey, seek God first. Amen? Ano sabi ni Haring David? I was glad when they say unto me, come, and let us worship the Lord. Amen? Pero kung pasuntan mo lang yung unod mo, namin tulog eh. Correct? Kamuti ka mo, kapag hinikotun sa Diyos, nagabagsak lawas na. Correct? Tataw? Pero lang mo tao, tita mala sa maskara naman ta. Bisan dinakutoy ka na, bisan nagpulaw ka na, kahit siya po, pulaw liwan. Why? Sadya mo! Amen? Kaya ang problema natin ganito. At umamon ta face to face ang yawa. Alright? Saying sa Bible, resist the devil and the devil will flee from you. Assurance yun. There is victory. Nasabi ng Bible, pag ikaw nag-resist, ang yawa magpalagyo automatic. Kaya ang problema, wala ka palagyo yawa, simo to best-friend mo pa yahaw. Amen? Kato best-friend mo pa yung yawa, because you don't resist the devil. Why? Because you enjoy what? Pleasure in this world. Amen? So now, kung titignan natin mga hinigugma, be careful of what you see. Di ba may kanta? Be careful little eye what you see. Be careful little nose what you smell. Isa na lang, parang lang po sa ulit lang. Be careful little ears what you hear. Be careful little finger what you touch.
Lahat na lang, pati ang tasting. Now listen, this all is our what? Our what? Senses. Right? And you know what? This senses, dito kapasok, dito kasunod ang yawa. Dirang entrance ang yawa, mga kapatid. Sindihan niyo? If you allow evil things na makita mo, papasok sa utak mo yan. Di ba kay San Gagay, sa tugtuma ko pa sa Gagmay pa kami, ibig ng mga bata, subo makakita sila sa pelikula, bala kakis lang, gago na tayo na yan. Kapiyong parang kakita lang. O kikita na bago ng piyong. Right? And you know what? If you allow your eye to see evil things, do you think hindi papasok sa utak mo yan? Correct? If you allow it to touch the unclean thing, do you think hindi na magdulot sa tigipusokon sa upok mo? Amen? Kaya sabi ng Bible, mga hindi kuma, touch not the unclean thing. Ang lahat ng bisyo hindi na pagkakta. Amen? Tasting, tinawan kitang tanan. Ang tanan ng bisyo namin sa lawas. Totoo na. It can give real pleasure to our flesh, but displeasure to the Spirit of God. Amen? What you hear, don't let the devil whispers in your ears, but let the Word of God ang unang inyong pinipamatian, because every time you listen to the Word of God, there's always spiritual blessings. Yan nagawa lang. Takaw, magani ka na, may mabati sa mga, sa mga testimony, kada Friday sa fellowship. I was so blessed mamati sa mga testimonies. Why? Because God is real, God is working. And tanawa, kung ikaw hindi makasimba, hindi ka makapamarkit tulong sa Diyos, tanawa kabuhi mo, walang direksyon. Correct? Because you allow yourself na mo magtumala sa kabuhi mo, palpak tanan. Smell. Lahat ng senses, mga hindi ugma, yun ang door sa nyawa para magbuwa sa kabuhitan. Di ba kung magtilawan na ang isang bagay, ma-addict ka na? Amen? Tama ba? Mapigpan na lipay ang unod mo sa pag-ibo. For example, nightlife. Una, hindi ka pa, kay kulbaan ka pa, kaya damo ka na ba't yung tulong sa Diyos, sa high school ka pa? Ato sa nag-college ng boarding house ka na, napalayo ka na sa kinikanan mo, kinagad ka sa barkada mo, dahil lagon ka pala sa NGC, ay hindi ko Christian ko yan. Okay. Pag-isagin mo, hindi naman sa Jessica pala, o ang picture na ako, kita mo sa Facebook, mami tuod no si Jano, at sige, pero dali lang to Ato na. Nagpapatupod sa NGC. Una, daw nagang ilaran pa siya, ay kasi siya magaling, no? Asa ito ng dugay, dali na, lakat na ta! Siya na lang agad. Tama? Do not give an inch to devil, my friend. Hindi paghampanga, hindi pagtindara ang yawa. Don't play with the devil, my friend. Because sooner or later, if you allow the devil sa kabuhi mo, I tell you what, ang yawa parang parasite ka. Kipot ka lang, i-consume na buong kumalawas. Amen? Kaya mga hindi ko ba ang Diyos nagasiling sa atin, be sober, be vigilant, because our adversary, the devil, is just like a roaring lion walketh about, seeking whom he may devour. Ibig sabihin, magbantay ka sa kagalingon mo. Because God knows, kung ikaw hindi magbantay sa kagalingon mo, the devil will attack you. Correct? Ano nga itong panamig sa yawa? Kapatid, ari mo. Hindi ko pasugidi, pastor, hindi ko kaya. Pastor, hindi ko masarapan ang yawa. Don't tell me.
If you say you can, it means you won't. Amen? Amen. Pag sinabi hindi mo kaya, ibig sabihin, ayaw mo talaga. Ano sabi ng Bible sa Ephesians? Put on the whole armor of God. Right? Amen. Para ano? You may be able to fight against the devil. Kapatid, sa naman ganyan niya, wala. Amen? We have the Word of God. We have the shield of faith. We have the sword, which is the Word of God. Hey, we can defeat the devil. Pero ang problema natin, ano? We allow the devil to defeat us. Tama ba? Yun ang malaki nating problema. Hindi ka nakita sa Bible ang Diyos nagsaad kaperdiyan sa mga anak niya. Nakita ka mo versikulo sa Bible? Na sinabi ng Diyos yung mga anak ko, mapandigid ka ko ngayon yawang puso. Hindi ka nakakita sa versikulo sa Biblia. Pero makikita mo mga kapatid, I can do all things through Christ which strengtheneth me. God gave us power, not fear, my friend. Amen? Kaya mo ni kisang kabudlay. Kita lang ka mo sa ano to man, yung sa poso na vlog. Nakita na ako sa internet. Yung poso na yan, actually parang delete na ata, grabe ang karumulupan. I forgot the place, maybe somewhere in Thailand or basta parang communist. Okay. May ara, mga Kristiyano. Alam niyo, ginawa sa mga Kristiyano, ginasunog buhay. Ara sa kalog, ako napanood yung mga sa internet, ara sa kalog, ginatutad mga buhay mo. Gagahalin, ginasipa, pabalik mo. Tintigo lang, kay kapo niya, masakit ang saputi, siya para sa kalayo, pupo na lang sa. Ang mga dahon ng kalabino, patay lang sa lawas siya para mapatay sa timprano lang. Tapos isama ka lugar, ang mga bata ginututiin, ututiin, wak-wak ni ulo. Dahil sa Kristyanismo. Hindi sila sumuko. Why sila nagpunta? But you know what? Because of their love to God, because they let the Holy Spirit control their lives, even sa ginatawang kamatayon, wala sila nagtalikod sa Diyos. At ang lalaking na Syrian, milita yun, ay nakalvert sa Christian. Alam niya nakita sa picture bago sa pinitay, nakasmile. Bago sa pinitay, nakasmile. Imutang sa higot sa liog, kagibig din. Pero kasmile. Amen? Because they have the sin in the heart, and their desire is to please God. Na kahit ang kabayaran, kapatayon, they don't care. Sa ato niya, labuto, magsimba ka, kulisunta. Simba pa lang na. Amen? Kung sanay pa na, na magpungkundi, wala niya guguladay iyo. When we have the 98. Amen? Kaya bisa makalilibog ang Kristiyano sa Pilipinas. Ano nangyayari sa atin? Gusto lang ta, tigbatong sa blessings ng Diyos. Gusto lang ta, kakalipalan ta, mag-angkot sa makabayos ng Ginoo. Ka-enjoy kita sa mga answered prayers ng Diyos. And yet, hindi ito, no, ginagawa mo. Ha? God can everything what we need. Pero ikaw, gano'n ka? Ha? Kaya minsan parang sarap ipag-pray nga, Lord. Abi yung mga backslider in heart, abi kung gabi sana kami minuto ang hangin sa ilong nila. Ha? Pastor, bakit backslider in heart? Kasi kahit nandito ka, pwede kang backslider. Amen. Hindi porking backslider, pwede kasi pa. Kahit nandito ka, kahit partner ka, pwede kang backslider.
malayo sa Diyos. Kasi rin ko sa inyo pagpangalagad sa Ginoo, pati Diyos din. Amen? And I don't want someday, i-blame nyo ko, si Pastor Bingo, wala nagawa, isang ako sila. Kaya ang pinag-usapan natin ngayon is what? A biblical moral standard, my friend. Amen? Kaya kung titignan natin mga, this is what? Temptations. The flesh is weak, but the spirit is willing. And that's the real thing. Kada hipo mo sa likoton sa Diyos, damo panulay mo. Sakta? Gusto mo magpakabait, pero hindi mo magawa. Damo panulay. But again, kung magpasulay ka, at mapanulayan din ka eh. Amen. Amen? But if you walk in the Spirit of God, the fruit of the Spirit, wow, kompleto yan. Amen? Next. All this temptation is what? Sin. Saan agad? Katakot sa mata, katakot sa bakbak, isang ilong, katakot tulungan. The three monkeys. Huh? What takes place in your body if it is not under the control of the spirit-filled soul? Ano mangyayari sa inyo pag hindi ka mo ara sa idalog sa Espiritu sa Diyos? What will happen? Moral slavery. And what is that? Sin. Ara ang katikala. Sin kalautan. Ara ang chain na nagitapos sa imo for you na hindi maka-experiensya sa freedom na binigay ng Diyos. Actually, sa wala pa kanaluwas, ano pa sini? Nag-chain tayo sa bisyo, nag-chain tayo sa kalautan, nag-chain kita sa ginatawag talagang klase sa kalautan sa kalibutan. Wala ka freedom. Useless ang buhay mo. But look, at the time when the Lord Jesus Christ saved your soul, the Bible says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Beyond all things are become new. Eto mga katikala na to ang naghahatag sa ating freedom, the Lord Jesus Christ. He is our bondage breaker. Amen? Amen? Amen. O diba, sa una, dapat pag ginatubang ang mga bitterness, fears, doubts, right? But at the moment we heard the Word of God, nag-ignite ang atong pagtuo, amen? Na-challenge kita sa pulong sa Diyos, and now, you're free from those things. Hello, amen? And nagkaroon tayo ng freedom, bakit gusto natin ulit magpakatikala? Ha? May freedom na tayo eh. Pero ang problema, ang mga Kristiyano bumabalik dito. Bakit? Nagipalabaw nila ang Holy Sodom. That's why, bondage breaker mga kapatid, and that is the Lord Jesus Christ. But in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? We can be a vessel unto honor or a vessel unto dishonor. For sure, kung ikaw vessel unto dishonor, God will not use you. Amen? Amo ba, inom pa muna karoon tubig, tapos yung mga baso daw wala na hugasan.
Amo na usarot mo para mag-inom tubig. Painom ka mo? Sa ikong nga baso? Ha? Mga nausarot na pala, yung mga nag-inom tubig na may nagbugas, ikaw nga mainom? Inom mo man yung inom na nila? Ha? Hindi, di ba? Kaya kamo nga nag-inom, bugasan nyo! Simple! Video ha. Oh, ano gagawin mo? Kunin ko, inuman-wan na eh. Bago mo inuman. Kung ikaw matao nga makasasala, kahibalusin ang aspeto, how much more our God? Our God. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, no? We become what? A vessel unto honor and meet for the master's use. Kapatid, tagawan niyo. Daw sa ano kadako ang pribilehiyo, ikaw makasasala, ikaw mamalaon, kinausap sa Diyos. Amen? What a great privilege. Tama ba? Tama? Eh kung tutusin natin nga, para wala tayong pakinabang sa susunod natin. Pero tanawa, God use your life. Amen? Bisa na ano kadamo sa lata, kinupihan kita sa Diyos for His what? For His purpose. Anong purpose ng Diyos sa buhay natin? Na magamit tayo ng Diyos. Amen? May tanaman yung mga tsura niyo, Ben. Ipusta ko sa tapat malay niyo, ha? Amen? Papusta ko sa tapat malay niyo? Ampun na lang. But because we are saved by the grace of God, amen? But because we've been justified by faith, we're cleansed by the holy blood of God, God changed our soul, God changed us, nanawa, pati tupad balay mo subo, kamat-amat na lang mo na stilan sa Diyos by your testimonies. Amen? Your friends, your colleagues, amen? Kita mo? Eh kung pagustuhan lang ta, kapatid, ang buhay mo, di ka dapat eh. Pero salamat ang Diyos, walang qualification nga, dapat graduate ka ng 4 years course, dapat with pleasing personality ka, dapat alam ka, dapat mapasaran tong interview, dapat mapasaran tong exam. Ang ginawa lang, requirements na. Amen? Ang requirements na Diyos, sala, puso mo. Right? Kaya tingnan nyo how privileged you are. Kaya nga sabi ni Apostolis Pablo, mga hinigugma, nalipay din siya because God counted him as a faithful servant. Si Pablo nalipay. Kaya mga hinigugma, kung tulot ko natin, kung hindi mo matanggiran, kung hindi mo may chindihan, how privileged you are na ginagamit ka ng Diyos, hindi ko magpapi na magpuntan ka pangalanan sa Diyos. Ako inisip ko nga eh. Kung magpuntan ko may mga lagan, sige kung magpuntan ko patapas na mano ko. The respect na kaya pa na, di ako magpuntan mga lagan sa Ginoo, pag-drive ko sa gym, di na respeto pa kung tatang may katulad dito? Wala. Correct. Kasi may mga tao, sino pa? Amen? But look, there is a blessing if you serve the Lord. Right? And you know what? Yung blessing niya, hindi mabibili sa merkado. Amen. Ang respeto lang ng tao sa iyo, wala sa merkado sila. Amen? At ang buhay mo naging blessing sa iba, ay nako. Papatay ka lang, hindi ka na maligtas. Amen? Kaya ang problema ko ang muli. Bakit marami pa rin Kristiyano ang nagkakatulog sa kamaturan? Ha? Kaya sabi ng Bible, wake up! Kamu mga kamaran, kamu mga katulog-tulog, tatawa ang subay. Ang subay wala katulog. Kita ka mo subay katulog? Pag kita ka mo subay wala katiho, patay na. Amen. Wala ka nakita subay katulog. Pero Kristiyano daw mo katulog. Amen?
Pag mabakat balit tama na. Parang sa layo lang. Tapot lang. Kaya mata ni Vicky nung ginahit baka ito ka naman yun. Ay, machan to! Umayo, ayari ka. Ilangan ka kayo, be? Nakabaluin ka. Oh, grabe. Ako na yung Kristiyano. Bisan lain machan, halabira. But folks, listen. Ano nangyayari sa atin? What's happening now in our Christianity? Huh? What's happening now in our Christianity? Ang mga Christian dito sa Afghanistan or in the Middle East, pinapatay sila kasi Kristiyano sila. Nakalpan yung Kristiyano. But look, they keep on serving the Lord. Even though there's a persecution. Eh tayo yung ginagawa natin. We have all the freedom, my friend. Amen? But look, what's going on in Christianity? Where are those people na dapat nakaupo dyan? You see? Ano ba yung paningin natin sa Diyos? Ano ba pagtulong natin sa Ginoo? Ha? Kapatid, the most important thing in this world is our service to God. Amen? Because sooner or later, my friend, ining pribileo, matulad din sa atin. Correct? That's why, especially in our days, we need to live our standard high with regards of what? Of our spirituality. Our moral obligation to our world, to our country, to our community is very important. Because these people are looking at us. Amen? Kaya kung titingnan natin mga kapatid, kung Kristiyano ka, nakita mo. Tama? Mahuya ka. Kung di mo ipakita. So this morning, in our Sunday school, ako pa lang ako natunan. Damo pa na. But again, as what I have said, preparation for our organization for next month, I want you to understand how serious am I sa atong likoton. Ang gibayad ni Kristo pagtukod siya simbahan, iya kabuhi. Kag hindi ka magkalipad, this church is the body of Christ. Amen? So kabay, let's get be more serious about our Christianity. Amen? Let's pray. Ginoo sa Lord, salamat. Sa ating Sunday school, may heads be upon us. Give us, Lord, more wisdom and knowledge to understand your word. Give us, Lord, a teachable heart. Give us, Father, what we need in our spiritual life. And I pray that the Holy Spirit of God once again minister to our soul. And Father, forgive us for our sins. Use this message of God to enlighten your people, even to challenge your people, to motivate your people of God, na magkabuhi ba lang ng Diyos no naman. Because again, that's what we need right now. So Father, I pray, bless each every one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.